Sunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang EDSA, 24 na kilometro ang haba, pero 3 hour. 2 oras mahigit ang mauubos para mapagtap ito. Numero 1 kalye ng Metro Manila, pero numero 1 ring problema ng mga motorista. Ngayong gabi, biyaheng EDSA tayo. Alamin natin kung bakit sakit ng ulo ang kalsadang ito. Ang araw-araw na hinaharap ng mga taong dumadaan sa EDSA. Pangunahing kalsada ito na bumabagtas sa mga lungsod ng Pasay, Makati, Mandaluyong, Pasig, San Juan, Quezon, at Caloocan. Ito, EDSA, kinokonekta nito ang north and southern part ng Metro Manila. And marami along EDSA, marami dito ang mga commercial and business areas na tinutunguhan ng ating mga manggagawa araw-araw. Mahigit 2 taon ng ruta ni Edgardo Miranda ang EDSA sa pagpasok sa trabaho. 5:30 or 4:45 tapos kakain ako din magbabangin na for ba? Sa San Jose del Monte, Bulacan siya nakatira at nagtatrabaho sa Ortigas bilang documentation associate. 7 to 7:15. Tapos kailangan makatayo na ako doon para walang wait. 30 minutes ahead of time ako. Lagpas alas 8 na nang makarating siya sa EDSA Camuning. Ayan, traffic, tapos minsan may irita ka kasi nga, stress ka. Minsan pag wala ng oras, tatakbuhin mo na from here, tapos punta ka ng farm, sakay ka ng MRT. Mula Camuning hanggang Ortigas, 1 oras pa ang kanyang biyahe. Mas direct pa rin yung ruta na binibigay ng EDSA kung ikaw ay nanggagaling sa Metro Manila or sa Quezon City hanggang Ortigas at Makati. No? Ito yung daanan na relatively ay may mas malaking capacity compared to other roads. Halos 6 na kilometro lang ang layo ng Ortigas mula sa Camuning, kaya dapat mahigit 20 minuto lang ang biyahe ni Edgardo. Yung matinding problema ko sa akin, pagod, antok, tapos minsan sa work, tutulog-tulog ka na kasi nga kulang ka sa tulog, tapos pagod ka sa biyahe. So ginagawa na lang, yun, kata ng chichirya, inom ng stress tab, tapos vitamin, then minsan kape. Malaki ang papel ng mga kalsada sa pag-unlad ng bansa, pero ang EDSA tila hindi raw daan sa pag-unlad.
Ayon sa World Bank, araw-araw kasi halos 400 milyong piso ang nasasayang dahil sa sobrang traffic sa EDSA. Yung mga commuters ay nawawala ng opportunity cost. Una, kung hindi sila nakasipot doon sa trabaho ng tamang oras. Doon naman sa mga businessmen, hindi nila nami-meet yung kanilang mga appointments, no? Sa tamang oras. Sobrang dami na raw kasi ng mga sasakyan sa EDSA. Araw-araw, aabot sa mahigit 300,000 sasakyan ang dumadaan sa EDSA. Ang best estimate ngayon, yung capacity ng EDSA doon sa talagang very congested portion niya, ay more than 30% of its capacity ay na-exceed na. Sa orihinal na plano, ang EDSA ay isang expressway, pero walang express sa way na ito. Ang minsan kasi, gumigising talaga ng maaga para mag-a-adjust ka ng kunting oras mo para, alam mo yon, para hindi ka malis sa office. Siyempre, sobrang nakakainis kasi most of the time, traffic. Guys, kasi halata naman sa isura ko eh. Hindi na ako nakakapag-ayos. Traffic! 24 na kilometro ang haba ng EDSA. Kung tutuusin, dapat wala pang 1 oras, narating mo na ang kabilang dulo nito. Pero ayon sa World Bank, 2.5 oras ang biyahe rito. One way pa lang yun. Sa isang one-way na lang, sabihin na lang natin, diyan pumapasok yung loss sa productivity. Ibig sabihin nga, nasa sasakyan ka lang, wala kang ginagawa, idle ka. Na supposed to be, yung oras na yon ay ginagamit mo na para makagawa ng makabulang bagay. Araw ng linggo, sinubukan naming bumiyahe sa EDSA. Kasama namin si Christine Taduran na unang beses na tatahakin ang buong EDSA. Alas 3 ng hapon nang umalis kami sa monumento. Nainip ako sa biyahe, kaya gumawa ako ng way para ma-overcome yung inip na yun. Kinuha ko yung cellphone ko, tapos kumain ako ng candy para ma-lessen lang, para at least na may alternative ka. Pero kahit hindi rush hour at weekend, pasado alas 4 ng hapon nang makarating kami sa kabilang dulo ng EDSA sa Rojas Boulevard, Pasay. Kung susumahin, mahigit sa 1 oras ang aming binyahe. Pero kung pagbabatayan ang maximum speed sa EDSA, dapat ay mahigit kalahating oras lang ang aming biyahe. Hindi ko pipiliin na EDSA. Siguro pipili ako ng ibang way kapag magta-travel. Ang pagkakaroon daw ng isang matibay na mass transport system ang solusyon sa problema ng trapiko sa EDSA. Ang pinaka idea nito ay mag-provide ng public transport na may capacity to bring people, no, from, let's say, from one point to the other at mas efficient. The way to do that would be, of course, either rail-based mass transit systems or the buses. May mga programa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para solusyonan ang problemang ito. Yung yung hinigitan natin yung bus lane, yung mga darating naman na pagbabago dyan, magkakaroon tayo ng bus segregation. Maraming mga posibleng solusyon, but it will not address altogether, eliminate traffic. Pero ayon sa mga eksperto, lalala pa ang trapiko sa EDSA. But ang trend ngayon is that kung wala tayong gagawin sa EDSA, ay patuloy na mag-worsen yung travel speed along EDSA at siguradong lalaki ang losses in terms of economic cost and productivity. Ang mga kalsada ay kaagapay sa pag-unlad ng isang bansa. Kapag mabagal ang biyahe rito, makupa din ang pagkilos ng tao, oras at negosyo na mga pangunahing sangkap sa pag-unlad.
husband was truly a good wife and mother.